Okay na magyapon, amen. Tuwagay, langit, ang dalitso, okay din na kaangay, mahadlok. Don't be afraid, just, okay? Don't be afraid. And this afternoon, mga bata, you can go to your class. Okay, mga bata, edad 10 anyos, paubos, 11 o 12, pabilin sila. Okay, thank you for the song, no? Indot kayo mga kanta, rin ang buntag. Blessing po tayo ang kanta, problema, nahimong blessing. Nagsa lang kayo ng problema, nahimong blessing naman. But indot kayo, the karapot is God always giving us kanang itawag na dako ayong kahimuan tungod kay we don't know how God works, we don't know how God knows our hearts tonight. And I believe ang Ginoo gyud always nagahatag og dako ayong kahimuan sa matag usa, especially mga kasimbahan. So many times ginencourage ako ang tanan, no? Don't miss the service. Every service na ay gi-prepare ang Ginoo nga mas maka-help jud nimo. And sometimes katubad yung wala ka mo itong time nga pinaka-need nimo nga message. And most of the time sa diha nga naluwas ko so on, I try my best nga mosimba gyud every Sunday. Kung wala pa ko na naingon nga faithful gyud Sunday morning Christian lang ko, a lot of messages na na-miss na ko pa. Wala ko nagamit sa Ginoo dayon, late kay akong pag-grow, ugay ko nagtumbo sa kaswanong kinabuhi tungod kay wala man kay ko nag-grow, nag-sarang mag-grow simbahan. Kung sa diya nga nagkaroon na niyo design ng musimba buntag, hapon, Wednesday night, kay so on, every service, makita na to how God works sa atong gitawag na kinabuhi. So kinabuntag, what a blessed message that Brother Bobby delivered about God's work, no? Rising up God's word. Unya ato tong sumpayan ang iyang wali unya. Same nagyapon ng book ni Nehemiah. And then chapter 4 na ta, katong about sa opposition na. And try ito na i-work out unya. But before that, please open your Bible in the book of Numbers. Numbers chapter 13. But Numbers chapter 13 verse 30 down to verse number 33. And after ana atong atuan ang bulong sa Ginoo karon nga atong mensahe karon nga gabi. Okay? Numbers, Genesis, Exodus, Numbers. Okay, Genesis, Exodus, okay dia. Nakawa lang dia sa Old Testament, bakit ara nimo dia? Ikatulong na book. Naanan? Atong pabuto ng uban, atong sa to makit-an tanan para at least dili ta mabihayin, dili ta malate sa atong gitawag nga pagtulon-an this evening. I hope no i-apoy lang ito muna kasing-kasing tonight as we continue listening the Word of God this evening. Kung nakalaka sa amen, ato basahon tanan sa pagtindog, please stand. Ang iyo ang tanan sa pagtindog, karon nga gabi try to work out ang message tonight. Chapter 13, verse 30 down to verse 33, atong agian kadali, okay? Atong agian kadali, and then atong ilahos unya sa chapter 14 down to verse 10. Di nato basahon because of time. Ato lang ang tagaan og gamay background kung unsay pakitabo ani. Most of the time so on when you study the Old Testament, dili nimo makuha lang ang isa ka verse. And then sabto nimo lisod kaayo, you need to study the story. Unsay natabo ana, unsay kuman, unsay sugo, unsay buhaton. And ingana magtuon sa Old Testament unlike sa New Testament, you can find a verse in Philippians, in mahimo ang mensahe dayon. Pero kani daghan kay ka og background na every time kung magwali og Old Testament, dugay jud kay we try to find the roots or the story sa kanto ma-apply ang tawag nga mga points sa karon nga hapon. So you know what? Ato basahon sa verse number 30 down to verse 33. Handam ta ready start. Okay, begin. And gathered still the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Verse 31. But the man that went up with him said, we're able not to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up inhabitants thereof. And all the people that we are saw in it are men of great stature. Verse 23. And there we saw the giants and the sons of Anak, which come to the giants and were in their own sight, and grasshoppers, and so were in their
sight. Pag-ampot ang dali, let's pray. Lord, once again, kung pag-ampot karong gabi, Lord, tawangan minimo sa among mga kinabuhi, Lord God, regarding, Lord, sa Kristohanon nga kinabuhi. Lord, there are times in our lives that we are so very discouraged. And sometimes, Lord, we don't know what we do. And Lord, hope tonight, ang mensahe mahimo ng blessing na mo. And I pray, Lord God, that you give us wisdom, understanding, recipient, O God, sa imong pulong na ma-apply na mo sa among kinabuhi. Lord, dili man perfect ang among life, but we try to live you holy, Lord, para sa inyong kaymayaan, para mahimo ay magamit, Lord God, sa imong mga buluhaton. Lord, karong nga gabi, as we continue in our service, kung maghahatag, Lord God, o kadaugan sa matag usa, help us, Lord, to be encouraged. Help us, Lord, to do something for your honor and your glory. Lord, salamat jud kaayo sa kaluwasan. Thank you for heaven that you given to us. Lord, wala ni mahimo kung wala ka. Among ginabalik ka ng gumagimaya sa imong ngalan. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat kay Exxon this evening. Once again, kayong gabi sa tanan. Salamat sa mga tag-usan, no? Maybe naayula sometimes, no? Ngala gid ang life. And we're praying that ang Ginoo still padayon nagapon nato nga gamiton ta maski gamay lang ta. So we're praying for God's word that He can help us. Always remember when we come to church, wala gyud laing kuan o pagtulon diri ang Biblia ra gyud. Now, atong tan-awon ni unsa natabo diri. Verse number 30, si Caleb naa siya gitawag igsuon nga desire or naa siya kaisog ba nga i-conquer ang gitawag igsuon nga lugar to which is ilang gitawag nga gi-spy. Now, ang Ginoo nagsugo sa kang Moses, atong mga places nga ang gi-prepare para sa inyo ha. Naay mga lugar sa Canaan nga pinili conquer, pinili tuon o kana ka yuta inyo na tanan. O gi-promise ako na sa inyo ha. And Moses said, gipatawag niya mga soldiers niya na gipa-address sa land, iyang giparantaw dito, iyang gipasusi niya. Og naabot ang mga soldiers ni Moses sa iyang tawag ang mga spies sa lugar. Og ingon ang Bible, nindot kayo nga lugar. Na ay nindot kayo pagkaon, daghang mga prutas, na ay tawag igsoon nga kung sa kuan pa, this plenteous nga place. Look at verse number 18. Ato dagaan gamay lang nga background. Na mga spy in the land, and verse number 18, and see the land, what is mo niyang command ni Moses, para sa mga spy kung sila awon nila, and see the land what it is, and the people that dwell therein, whether they were strong or weak, or few or many. So ana si Moses adto mo sa atong ayuda unya tan-awa ninyo kung pila ka buk ang namoy aghan ba or unsa pa sila kalig-on, unsa pa sila kahuyan. In verse number 19, and what the land is they dwell in, kung unsa ang ilang ginapuy-an ayuda, whether it be good or bad, maayo ba nga land or dili. And what cities they did not dwell in, whether intense or stronghold. In verse number 27, it's on, kung imong tanaw, naabot ang mga spies sa katong lugar, o imong na Bible, and they told him and said, we came unto the land whether thou sentest us, and surely it floweth milk and honey. So kaning nga place na ilang gatuan, the first place nag-spy sa mga katawan ni Moses, sa katawan ni Moses, imong Bible sa kaning lugar, Moses na nindot kayo nga place. You will, na yung mga gatas, na yung mga honey, yung sa verse 7, and this is the fruit of it. Daghan ba yun kaayo prutas sa sunod sa kanina yuta. Look at this one mo ang promise na Ginoo sila ha. God promised the Israelites nga makonquer nila ng Canaan para makuha nila, but if I spy na rito, nakita nila nindot kaya yuta. And verse number 28, nevertheless the people be strong. Na ay nindot na kaayo rito Moses. Wapo unta kayo kay nainindot kayo nga pagkaon. Nindot kay nga lugar na milk and honey. But ay problema. Look at verse 8. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land. Na mga tao nga isog kay dito, kusgan, nga nagpuyo dito. And the cities are walled. Ang ila pa yun, ang nilabot yung lugar, Moses, kay nakapader pa yun. Hindi ka basta-basta makasunod. And very great, and moreover, we saw the children of Anak there. Naabag itong mga anak, mga higante, yung anak na Anak, mga dagko, kaya mga tao dito. So you see so on the circumstances, na ay blessing, kanang nga city, i-promise na Ginoo for the Israelites, o ingon na Bible, pag-spy nila, lindot ka ayong milk and honey, na ay nakaprutas, kung maabot, kung makangker nila, makakaon sila, mabuhay sila dito. But na ay opposition.
na ay kalaban. O sa inyo sa Bible, naa dito ang wall, pero Moses, ang ilang mga lugar, naka-wall. O na Moses, ang mga tao dito, mga isog kayo, mga kusgan kay Moses. O naabag dito ang mga anak ni Inak. Anak ni Inak, anak ni anak. Katong mga dagto nga mga tao, mga giant, o ang mga spy nga ubalik soon, they were discouraged. And you know what? Look at verse number 29. Atong iba tayo, atong kaon ng context, before na mag-add to sa tawag anong tawag mensahe this morning, this evening. Verse number 29. And the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan. Now, ang mga kauban nila Caleb, nila Joshua, na-discourage sila. Na ang tayo place, tindot kayo ang place. But ingon ni Caleb, verse number 30, and Caleb still the people before Moses and said, ni Baruch si Caleb, let us go up at once. Kaya na to ni, at tuon na to, maski kaisa lang, ato itong masakop. Ingon ni Caleb na, and possess it, of atong ni siyang mapuyan, for we are well able to overcome it. Now, grabe kayo ang faith ni Caleb, pero ang iyang matauban, more than 8 or 9, wala sila yung faith, wala sila yung igsoon na pagtuo nga makanter nila. Nakita nila ang blessing, pero naamay obstacles, so na-discourage sila. Look at verse 31. Kita ba nga na po si Caleb Dirikson? Look at verse 31. But the man that went up with him said, ang matauban ni Caleb, naingon ito, we are able to go up against the people, for they are stronger than we. Nakalimot sila igsoon, nga katong nga lugar, gi-promise to sa Ginoo sa ilaha. Pero tungod kay sa ilang nakita, kung sa natabo Dirikson, they were discouraged. In verse number 32, and they brought up an evil report of the land which they have searched unto the children of Israel, saying, the land through which we are gone to search it, in the land that eateth up in the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. Nagsuot niya mga tao, verse 33. And there we saw the giants, the sons of Anak, which came of the giants, and we were in the own sight of grasshoppers, and so we were in their sight. Now, igsoon, this a time na ang mga katawan sa Ginoo, igsoon, sa diha nga nadunggan nila, katong lugar na unta ila sa kupon, they were milk and honey, nindog kayo nga place, dagang prutas, na kung ila itong makangker na lugar, mabuhi silang tanan. But na ay obstacle, na ay opposition in the other side, nga na ay mga butang, nga lisod kayo, ikangker nila ang lugar, tungod kay unsaman, na ay mga dagko kayo mga tao. And you know what, kung sa'yo tabo, ani? Kung imong ibalayo ng chapter 14, kung sa'yo tabo, ani? They were murmured. They were murmured. Like so on this evening, atong istoryahan about discouragement. Supposed to be, karon nga hapon, I will speak about contentment. But God speak to me this kind of message that will help us to us. You know what, so on galing discouraged? Kaya discouragement, maunit pinaka the best tool of Satan. And you know what? Tanan-taan ni mga Kristohan, Rigsoon, maagian nato eh. Tanan-taan Rigsoon, every Christians, every believers, maunin ginagamit sa yawa. Kaya kung ma-discourage ang imong life, kung ma-discourage ang imong kinabuhi, and you know what? Kung ma-discourage ka, sa iyo nang din kaay ka mapalayo sa Ginoo. Kung ma-discourage ka, sa iyo nang din kaay ka mo reklamo sa Dios. Kung ma-discourage ka, sa iyo nang din kaay igsuon, nga ipalo ang imong kinabuhi, ug di na mo ipalo ang Ginoo sa imong kinabuhi. When discouragement is come, kung maabot ang discouragement sa imong kinabuhi, naay upat kabutang ato matun-an unya, mga puntos kung unsa atong buhaton. Kung maabot sa punto sa itong kinabuhi nga ma-discourage na ta. But look at the verse at ibadayon ni Sexon. Unsay nagtabuhan ni? Sa diha nga nag-report ang katong kauban ni Caleb dito. Ngayon siya, dili lagi ito makaya kaya mga dagko nga giant dito. Unsay ingon sa verse number, chapter 14 verse 2. Look at this verse. Tanaw tayo sa unsay nahitabo sa katawan sa Ginoo. O ang tanan nga mga anak sa Israel mi bagulbol. Look at this, mo gini problema sa mga Kristohanon. Sa iyo lang kayong bagulbol. Batok ni Moses o batok ni Aaron o sa ang tibuok katigumanan ni ingon ngadto kanila gibuot unta sa Dios nga kami mga matay ngadto kanila gibuot unta sa Dios nga kami nangamatay diha sa yuta sa Ehipto o
o gibuot unta sa Dios nga kami nangamatay dinhi niining kabingawan. Now igsoon, always remember this, naabot sa punto sa kinabuhi sa mga katawhan sa Ginoo nga na-discourage sila o sa diya nga na-discourage sila. Igsoon, the Bible says nibagulbol sila o karon igsoon ang tanang gihimo sa Ginoo nga milagro silang kinabuhi dili na counted. Why? Because they were what? Discouraged. Kapag mag-ausahay igsoon sa kinabuhi mismohanon, kung discouraged kayo ka, sayo lang kaayo nga di maagtog simbahan. Kung discouraged kayo ka, sayo lang kaayo di mo basa ang Bible. Kung discouraged kayo ka, sayo lang kaayo di mo ampo. You know what? Wala tayo kalahian sa katawan sa Diyos. Naalay kamay kayo nga obstacle. Kamay lang kaayo nga mga butang nga gibahata sa Ginoo sa ila. Nalimta na nila nga kana ka lugar. Maski unsa kadagko ang problema niya, pero kag gipromise sa Ginoo na ihatag na sa Dios. O galimtan nila. Naingon pa sila Moses, mo ni imong himo na mo dre. May pag nangamatay lang ni sa Ehipto eh. Pala nangamatay lang din wala kang gikuha sa Egypt. Ba dito binamatay sa mamatay dito sa wilderness. Muna ingon nila look at verse number 3. Catholic son. They were so very discouraged and they were forward. Nagagulgul sila. Verse 3. Og ngano pa man ang Ginoo midala kanamo ngani ining yuta aron mangamatay pinagi sa espada. Nireklamo sila nga ang among mga asawa o mga anak mahimo gayud nga usa ka tukpunon o dili ba mas maayo alang kanato nga magbalik adto sa Ehipto. Verse 4. Og sila maingon og usa kadto sa usa maghimo kita og usa ka kapitan og mobalik kita ngadto sa Ehipto. Now sometimes igsoon when we are so very discouraged ang atong kinabuhi wala na saktong padulngan. Usahay ang kasuhan magpa-discourage gani wala na sakto nga unahuna. You know what sa gihimo nila? Pangita sila bag-o nga leader. Kaya mo balik sila sa Ehipto. Muna usahay ang kasuhanon tumadiscourage sa usahay magbutbuot na kasi mong kinabuhi. Usahay kung discourage kayo ka, di na ka manangit sa Diyos. Di na ka maduol sa Diyos. And sometimes when we are discouraged, just like these people of Israel, magbutbuot ka, maghimuhimo na ito ang sariling pamaagi o di na tamusubay sa pamaagi sa Diyos. Kaya naman, discourage ka ita. Look at this mga tao nga ni. Ingon ang pahan mo niya, nakita sila other na leader nga mudala sila sa dito, tulong sa Ehipto. Matungkad verse number 5, kung sila tawag rin. Unya si Moses o Aaron, may apa at ubangan at ibuok na panagtigom sa katigumanan sa mga anak sa Israel. Niluhod pa yun si Moses, kauban ni Aaron. Ingon ang pahan mo, Rigsoon, gihangyo niya mga tauhan sa Israel, ayaw lang. Di ka na imuon. But you know what? Pasalamat na kanya si Joshua aning time. In verse number 6, ingon ang Bible verse 6, og si Joshua ang lalaki anak ni Nun, og si Caleb ang lalaki anak ni Jephunneh, nga kauban nila nga misusi sa yuta, migisi sa ilang mga pisti. In verse number 7, og sila misulti nga sa tibuok hukpong sa mga anak sa Israel nga nagaingon ang yuta nga among gilatas aron sa pagsusi niini usa ka hilabihan ka maayong yuta. Ingon sila duha, kung ang Ginoo malipay dinhi kanato nang siya mo dala kanato ngadto niining yuta ug muhatag niini kanato usa ka yuta nga nagaaga sa gatas ug dugos. Verse number 9, lamang ayaw kamo pag-rebuilde batok sa Ginoo ni mahadlok kamo sa katawhan sa yuta. Kay sila mga tinapay alang kanato ang ilang panalipod ni biya gikan kanila ug alang kanato ang ilang panalipod ni biya gikan kanila ug ang Ginoo uban kanato ayaw kahadlok kanila. Now igsoon, pasalamat na ay duha ka tawo in this time, si Joshua and Caleb. Nibarog sila atubangan sa katawan sa kadaghanan. Naingon sila okay lang na. Kung ang Ginoo nag-promise ito ang kanang yuta, ihatag na niya. Kanang mga giant, kanang mga dagko, kanang mga tao, kanang mga lig-on, mga tao niya, sa atubangan na to, mga tinapay na sila. Naawa mo ang faith ni Joshua and Caleb. Because they know the promise of God. They know what we are, unsay, padulngan silang kinabuhi. Kung mubalik sila sa Egypt or kung muhawa sila sa Ginoo, they will destroy their lives. In verse 10, apan ang tibuok katiguman ni Hulga sa pagbato kanila pinaagi sa mga bato o ang himaya sa Ginoo ipakita diya sa tabernakulo o katiguman at ubangan sa mga anak sa Israel. So, what I'm telling is this, in this time,
you can see the discouragement of the people of Israel. Nakita na to ang discouragement sa katauhan sa Diyos. But we can apply that in the book of Nehemiah chapter 4. At ay butin niyo ang mensahe ni Brother Bobby kanina. Nehemiah chapter 4. Look at that verse. Chapter 4. So good sa verse number 4 down to verse number 9. Nehemiah chapter 4 verse number 4 down to verse number 9. Now, igsoon, if discouragement comes in our lives, kung maabot man sa imong punto sa imong kinabuhi nga ma-discourage ka, maabot man ang punto sa imong kinabuhi nga murag lantaw nimo, struggle kay ka sa imong life, there's someone nga nagasusi nimo, there's someone nga nagapalagot nimo, there's someone nga nagapa-discourage nimo. Always remember, igsoon, kung naamay someone nga pa-discourage nimo, dili na siya, kundi ang yawa na. Ang kaaway, igsoon, ang trabaho sa itong kaaway, usa lagi tungong din niya. Ang amahan ma-discourage, ang inahan ma-discourage, ang anak ma-discourage. Kaya if someone sa right soul na ma-discourage, sayo lang din kaayo na magpalayo sa Ginoo. It's easily for us go far from the Lord if we are discouraged. Chapter 4, verse 4 down to verse number 9. Ano basahon sabay na restart? Kung naala ka sa amen. Okay, ito basahon sabay, verse 4 down to verse 9. Restart, begin. Hear, O our God, for we are despised, and turn their reproach upon their own head, and give them a prey in the land of captivity, and cover not their iniquity, and let not their sin blotted out from before thee, for they have provoked thee to anger before the builders. Verse 6, so built the wall, and when the wall was joined together unto the half thereof, for the people had mind to work. But it came to pass that when Sanballat and Tobiah, and the Arabians, and the Ammonites, and the Ashdodites heard that walls of Jerusalem were made up, and the breaches began to stop, then they were very wroth this state, and conspired all them together to come and to fight against Jerusalem, and to hinder it. Nevertheless, we made our prayers unto our God, and set our watch against them day and night because of the nation. Ato na itong agila na Brother Bobby, when we explain sa natabo na ikson, when Nehemiah, nagsubo ang iyang kasing-kasing tungod kay ang iyang lugar na maong Jerusalem, nakatumpag ang wall. And you know what? Nakitaan sa hari ang kahimtang ni Nehemiah, o nga si Nehemiah, ingon siya sa rin magkasupaan di ay. And you know what? Igsoon, what a blessing, nakitaan sa king ang iyang kahimtang, o nga ang hari, mitapang niya. Mauna sa verse number 4, kung yung makitaan niya, muna na yung time nga, niabot si Nehemiah, igsoon sa Jerusalem, they tried to build the walls. Hinahinay nilang panday ang walls. Ayun na kung sila ilang gigamit ani, nalagot na kalublas sa una. Wala ko balo, siguro bato. Bato niya, ang sabak clay, ang sabay lang walang balo, hindi ako kay Diani. But they tried to build the walls, hinahinay. But mao to yung babi na, in the last points niya, igsoon, hindot kayo ni, rise up with opposition. Magpadayon na nga bubarok, mas inaay nag-oppose, amen? Dili ang undang, amen? Bahala na ay mga tao, hindi ginahan si mga padayon ka, praise on, amen? Kaya kung nagsoon, God is obedient tomorrow, amen? Ayaw ka pala ka, padayon lang kita. Muna yung nababig na, rise up with opposition. And that's why, kung imong tanawon, in verse number 1, na nagsoon, pagkabalo sa mga nagapalibot nila, in the Bible, there were a lot of people na nag-oppose nila. Na yung mga tao nga dili, ginahan sila, verse number 2, kawa niya, and spake before his brethren and the army of Samaria, and said, what do these able Jews? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in the day? Will they revive and stone the hearts and the robbers and the burn? Verse number 3. Now Tobiah and Ammonites was by him, and he was even, in the Bible it's shown, that this will be built, and the box will go up, and he shall even break down their stones wall na igsoon. Kung imo tan-awon diri, makita diri ang katawag igsoon na opposition. They were mocked, they were wrote na sato ang mga katawhan, mga kaubanan nila mga Hudyo. Lain sa gayno mga ilan ba yung taga-upo na mga tinasukok sila. When Nehemiah built the walls igsoon, Nehemiah chapter 4 igsoon, look at this. I believe na abot sa punto ni Nehemiah discourage sa aning time. Naa na ang blessing, naa na ang hari, provide na ang mga gamit. And they tried to build hinahinay sa walls, pero naay nag-oppose, naay giniganahan, naay mga tao nga against ilang ginahimo. O in fact, sa Bible connection, ginatry sila mga kasaman, ginatry sa ipugnan sila, paundangon sila,
sa pag-build sa tinawag na walls. But look at this igsoon, verse number 1. Nehemiah, mag-igsoon, they were so sa time na ay tinawag na discouragement, tungod kay na ay nag-opos sa ila. And maybe tonight, sa itong tinawag kinabuhin Kristohanon, maybe there are people opposing us. Kaya mga taong di kailangan sa tuwa. And you know what, igsoon, kung sa itong buhaton, when discouragement is come in our life, number 1, di ka magtugay, in the Bible na verse number 4. Look at verse number 4. Ingon na Bible niya, verse number 4, paminawa o among Diyos, kay kami gibiyay-biyay o ibalik ang ilang pagtamay nga na sa ilang kaugalingon, nga ulo o ihatag sila ingon nga usa ka tukbunon diya sa yuta sa pagkabinihag. Now, igsoon, number 1 point, bakit Andre igsoon? When discouragement come in our lives, look at this. We need to pray. We need to pray. When we are so very discouraged, pray to the Lord. You know what, igsoon, sometimes kung imo maagian ang gitawag na discouragement, labi na kung tao ang makapadiscourage sa imuha, labi na kung kanang kauban sa simbahan ang imo makapadiscourage sa imuha, sometimes lisod kaayong ampo. Kung imong isipon dili man lang tao igsoon ang nag-upos sa kaning tawag ng Nehemiah. Ang ingon sa Bible ang nag-upos ano yung mga usaman, mga verse number, look at verse number 1. Ingon sa Bible na verse number 2. When it's spoken, na mga place nila, ang gitawag nila is gitawag ng mga Ammonites. Na-adreg so ang mga Adrian na mga kauban ng mga Hudyo ba tinuod sa Jerusalem, ang Samaria, even Samaria igsoon, mga army Samaria nag-upo sa ila igsoon. And by the way, igsoon, makit-ani mo niya. By the way, ang kaninga time they were so very discouraged. But you know what? Ingon bahay mo niya, wala yun nagpadala si Nehemiah and said nga magpadala sa kanyang tinawag na discouragement. The Bible says, he prayed. He prayed. He prayed to the Lord. Ingon the Bible, verse number 4. Look at the verse. Hear, O our God, for we are despised and turn their reproach up their own head, and give them to pray in the land of captivity, verse 5, and cover not their iniquity, and let not their sin be blotted out from before thee, for they have provoked thee to anger before the builders. E suppose ka sa mga Lord, grabe ang ampo, so built with the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had made minds to work like so. Sa diha ka nag-ampo si Nehemiah, the Bible says, na-build nila ang wall katunga tungod kay nagpadayon sa trabaho ang mga katawhan sa Dios mas kinaay nagaupos. Unsa ang kamahagyan na? If you are so very discouraged, pray. Pray. Nehemiah pray. Look at the verse. Philippians chapter 4 verse 6. Philippians 4:6. Ato agyan kadali. Philippians 4:6. What a blessed verse na ato makit-anig soon when we are discouraged. Always remember, people are trying to discourage us. Satan trying his best to discourage us. But look at this verse, Philippians chapter 4 and verse number 6. Ingon ang Bible, ato basahon sa bahay tanan and start begin. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ayaw pagkabalaka sa bisan unsa, apan diha sa matagputang ipinaagi sa pag-ampo o pagpaniliyupo uban ang pagpasalamat, ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios no igsoon. When we are so very discouraged, nakaka sa punto na discouraged ka, nakaka sa punto nga na-open ka, nakaka sa punto nga nakaka sa problema, nakakagabog-aton o naaman ka sa discouragement sa imong kinabuhi. The Bible telling us, the Bible teach us that we need to pray and not to be worried. And most of the time, kung grabe na mo ka, discouraged, musulot na ang kabalaka. Kung discouraged kayo sa imong kinabuhi, ang kabalaka, musulot sa imong kinabuhi. Worrying is the wrong kind of meditation. I like this statement. Ang pagkabalaka daw, mauna ang pinaka-wrong kind of what? Meditation. Worrying is the wrong kind of meditation. When you are discouraged, ayaw pag-meditate o kabalaka. Instead of kabalaka, why not you meditate the Word of God in your mind? Amen? Ang makatabang sa imuha pulong sa Ginoo, ang makatabang sa imuha ang imong pagluhod sa Ginoo. Mas discouraged kayo ka, di ka ginahan mo luhod, pero luhod lang yun. Ay dahil sa grabe ka discouraged mo, hindi na kawas muduol sa Ginoo, even sa pagluhod, lisod na kaayo, panantaling lekson, hindi ka maka-overcome sa kanyang discouragement until nga muluhod ka sa Diyos. Pauna ang
tudlo sa Biblia. You know what? Christian life is not easy. I believe there are many pastors telling us, kung makahimo lang ang Kristiyanon, kung mga lagad lang ka, wala na yung problema. I'm not, ikaw po, wala. Kinabuhi ka na sa kasuhanon, kinabuhi, the more God bless us. The more God give us what can help us in our Christian life. Like so on, in the Bible, worrying is the wrong kind of meditation. Don't let your life na magmapuno ka sa pagkabalaka. Yes, in our nature, sa kinatawag at tawhanon na kinabuhi, dili nyo malikayan o balaka na. Pero you know, it's so on most of the time, if you know the Lord, if you have Christ in your heart, kanang kabalaka, iksoon siguro mo agi man na, pero mulabay na din na. Pero ayaw pabilin sa kabalaka. Worry is the wrong kind of meditation. Number 1 point, what to do when you are discouraged. Number 1, pray to the Lord. Pray to the Lord. Naigsoon, ang pag-ampo, mauling pinakalisod, nabuhato sa Kristohanong kinabuhi. Sayon kay nilitukon. Sayon kay maingon, Brad, nag-ampo ko nimo. Brad, nag-ampo ko. Sa pastor, I've been praying always. Nag-pray ko. Ang mga tinuod na yung nag-ampo ka. And most of the time, we are failures sa prayer. Most of the time, we are failures sa kaning area sa kinabuhi. Kung asa pa ang pinaka-importante, mo pagin ang pinaka-sitkat na wato na himo. Mga estudyante, mga young people, always remember, ayaw yung paguti na mubangon ka every morning without asking the Lord for help. Una, sa amo sa eskwelahan, ang imong lahuna, struggle kay ka. Naay nakabutang sa imong kinabuhi, dili nimo ma-overcome. Why? Because nilakaw na ka sa imong balay na wala kang kapasalamat sa Ginoo nga nakabangon pa ka. Prayer is very important every day. Not only in Sunday, but every day. The question tonight, how's your prayer life? Kumusta atong pag-ampo? Faithful na ba ka sa prayer meeting? Faithful na ba ka every Wednesday? Unsa man imong ginahimo last night? Unsa imong ginahimo last kaya punta? Did you pray? Now igsoon ang pag-ampo is very important. That's why when we are so very discouraged, ang pinaka the best imong buhaton igsoon is what? Is to pray. Pray to the Lord. When Nehemiah igsoon, kabasa nga nag-upo sa iya. And the good thing of Nehemiah igsoon, they were what? Continue, and the Bible says they were praying to the Lord. Number 2, because of time. In verse number 6, so on. Look at the verse number 6. Nehemiah chapter number 4 and verse number 6. Not only Nehemiah prayed, but look at this. Mga tabang isa tuwa. When we are so discouraged, number 1, pray. Number 2, when we are so very discouraged, number 1, pray. Number 2, so on. Verse number 6. Look at the verse 6. The Bible says, to build with the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, and the people had a mind to work. Now it's so like this. When we are so very discouraged, number 1, we need to pray. Number 2, we need to continue to serve the Lord. Pagkalo ka nga nung gigamit nga, ang discouragement sa mong kinabuhi. Kaya kung discourage ka, unang-una, di ka ginahan mo po. Ikaduha, kung discourage ka, muunda ka sa pagpangalagad. Kung imong isipon iksoon, baliktad sa Diyos. Kung discourage ka, pag-ampo. Kung discourage ka, soul winning. Amen? Kung discourage ka, atog sibahan. Kung discourage ka, abrihin mong Bible. Kung discourage ka, muagto ka sa tinawag ka mga ministry. Every time that you are so discouraged, ayaw padalaan na. Continue to serve the Lord. And sometimes, kung napakasimbahan, gabili mo ka-eager, kung napaka-discouragement, magpadayon ka. So in times na ka sa punto nga discouraged ka, I believe iksoon, kung dili mo subayang pulong sa Ginoo, it's hard to serve the Lord. Lisod! Kaya ang kinabuhay Kristohan Nixon, walay sayo niini. Most of the time when we are so very discouraged, it's easily nga dili maagtog simbahan. Discouraged kayo mga tao na nag-oppose nimo, na mga tao na nag-control sa imo. And you know what? Don't be ayaw padala sa ilaha igsoon, but need to continue to serve the Lord. Look at verse 6 igsoon, na may nag-oppose sa ila. But look at this verse 6, wala Diyos sila nag-undang. Ingon ang Bible niya, pusa kami mitupod sa paril. Ingon ang Bible, nagpadayon sila. Na ay opposition, na ay against, na ay gusto mapatay sila, na ay gusto mapugong sila pagtukod sa wall. But verse 6 on, busa kami nagtukod sa paril, o ang tanang paril na sumpay, pagtingog ngadto sa
katunga niini. Now, despite the opposition, despite the discouragement, and so on, the Bible says, they will continue building the wall. Or the Bible says, na build nila ang wall. Ha? And the next phrase, awa nindot kayo ni. Next phrase, verse 6. For the people had a mind to work. Christians, always remember, if you are discouraged, continue in the work of the Lord. Ayon, ayaw undang, continue. Na ay problema, continue. Christian is like a bicycle. Kung undang ka og sikat, tumba ka. Pero kung ang bicycle, pasig usa ka tungasong na diya. Kung musikat lang duka, pasig usa ka tungas na, sikat lang duka sa bike, sikat lang duka sa bike, o ma-overcome ni mo ang bukid, and then, malipay na, ayahay na, kaya abot sa pinakataas. Now, on our Christian life is like a bicycle, na kung muundang ka og sikat, then ma-discourage ka, then mukwit ka, malayo ka sa Ginoo, and bless on kung ikaw magpadayog sikat, sikat, palang hinay, sikat lang, palang hinay, discourage ka, continue lang, para o discourage ka, padayon lang, kaya naman, pag abot sa unahan, na ay panalangin. There's a blessing. Continue to serve the Lord even we have a discouraged. Kung na-discourage sa mga igsoon serving God, always remember, when we are so very discouraged, butang sa mong unahuna, ang pagpangalagad sa Ginoo is opportunity. Privilege niya. Dilit ang tao nangalagad sa Diyos. Dilit ang tao gigamit sa Diyos. Dilit ang tao igsoon naa sa puluhaton sa Diyos. Wala pa salamat na when times that we are so very discouraged because Satan trying to discourage us, but always remember, we have a God na makatabang na to. Look at verse number 9. Palayon tayo so. Number 3 points. Number 1, when we are so very discouraged, pray. Pray to the Lord. Number 2, serve the Lord. Serve the Lord more. Okay? Ayaw pa backward, paabang tita. When we are so discouraged, paabang tita. May tao ginaganahan sa imo, abang tita. Na yung membro nga nagasuko sa imo, abang tita nagapunta, wala tayo atras. Amen? Remember, Nehemiah chapter 4, verse 14. Verse 14 na, number 3 points. Atong paong direksyon ang mga text na atong paong puntos. Verse 14. There's a time that your opposition sa ilang time, kanina time, the belt sila, gitawag na wall. But look as verse 14 direksyon. Verse 14 na, number 1, when you are so very discouraged, pray. Pray. Hope tonight, kung ulit ka, atong hinunduman ang mga puntos, ampo ka, ikadua, padayon tagpangalagad, ayaw undang, daog ka lang, ayaw undang, tudlo, bata, ayaw undang, atog sibahan, ayaw undang, basa sa imong Biblia. Verse number 14, atong basahan sabay tanan, verse 14, another restart, begin. And I looked and rose up and said unto the nobles, and the rulers, and to the rest of the people, be not ye afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses. Like so on. When we are so very discouraged, number 1, pray. Number 2, serve the Lord more. And number 3, remember, God will fight for you. Kung naa ka sa discouragement, ayaw isipa nga ikaw lang motubang, anak. Kung naa ka sa problema, ayaw isipa nga ikaw ay musulbad, anak. Kung naa ka sa ikaluyas, imong kinabuhi, ayaw isipa nga ikaw lang ang matubang, anak. Always remember, hinumdumi nga naay Ginoo nga mo-fight nimo, naay Ginoo nga mo-tabang nimo. If you remember the story of Caleb and Joshua, sa diha nga naingon sila, gi-perform nila ang promise sa Ginoo. Unya ang makatawan, wala ka po nito, gibato sila, o ingon sa Bible, gipakita sa Ginoo ang iyang presence sa usa ka tabernakulo. Ingon sa Bible igsoon, ang mga katawan sa Dios na remember nila, na remind nila nga ang ilang Dios niya maoy mo fight nila maski unsa kadagko sa mga kalaban, but they will conquer the place. Why? Because they have God. So igsoon, when you are discouraged, always remember God is with us. Look at Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse number 9. Open your Bible, the book of Joshua. Hoping so on this evening, atong masabtan ang atong kinabuhi. Maybe some of you tonight, wala ba ka na discouraged? Or maybe bago ulang ka na nagawa sa discouragement. Or maybe you are discouraged tonight.
Dili aksidente ka nakakasimbahan today, igsoon dili aksidente ka nakakasimbahan. But it is the will of God to telling you igsoon that kani nga fight, kani nga panag-away dili lang ni imuha, but uban nimo ang Dios. Look at verse 9. Verse 9, restart. Restart again. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So Joshua said, igsoon, ayaw ka mo kabalhaka. Verse 9, ingon sa diya, wala ba ka mo may sugo kanimo, o malig-on, o pagbaton, o maayong kaisog, ayaw kahadlok, ni ikaw madismaya, ay ang Ginoo nga imong Dios, uban kanimo, bisan ikaw paasa paingon na igsoon. The Bible says in the book of Matthew chapter 28 verse 20, I will with you always, even unto the end of the world. Every discouragement, every problem, what trials we have tonight, always remember, dili lang ikaw ang nag-fight, ana, but we have God who fight for us. We have God who give us, kitawa igsoon nga kalitawasan sa kanang mga problema. Discouragement. You see the song ganina? God is already on tomorrow. Kung discourage ka ron, kung problemado ka ron, ayaw ka bala ka kay ugma, naana dito ang Ginoo nagpaabot nimo. Kung discourage ka ron, ang imong buhaton mo ampo ta, and ato ang itawag na ipadayon pangalagas sa Ginoo. Ato i-remember ang mga butang, ang mga promise sa Dios. Ato i-remember na ang Ginoo will fight for us. God will give us His promise. Kung maabot ang panahon, igsuon ang atong kinabuhi. Dili na ito ang ginabuhi ang kalibutan. Look at the first Psalms 46 verse 1 and 3. Psalms 46 verse 1 and 3. Okay, so I'm telling you, ayaw kabalaki ang mga butang aning kalibutan na kaya nga magkakaling kalibutan ay igsuon sunugon ni sa Ginoo. Maabot ang time sa pagbalik sa Dios. Sa unang henerasyon giguba sa Ginoo ang kalibutan, pinaagi sa tubig, gibaha niya, gilunok niya ang tibok kalibutan, nangamatay ang mga tao. But now it's so in our time, ingon ang Bible, ang pagbalik sa Ginoo kaning kalibutan, sunugon niya. They will destroy the earth with fire. Pag nagsuhan, at tanaw niya ang tawag na mensahe ni David, 46 verse 1 down to verse number 3. Waling tayo size. Akong basahon, sundi lang sa imong mga mata. The Bible says, verse number 1, ang Dios ang atong dagpanan o kusog, usa kadali kaayo nga tabang diha sa kasamok. Busa, dili kita mahadlok. Bisan nga ang yuta, pagabalhinon, o bisan ang kabukiran, pagadadon, ngadto sa taliwala sa dagat. Bisan nga ang katubigan, niining na magluog, nga pagasamupon, bisan nga ang kabukiran, mauyog, uban sa pagsuyla, niini. Now, so the Bible's verse 1, God is our refuge and strength, and a very present help in trouble. Like so, and you are should be discouraged. Always remember, there is God. Nga na-promise sa imo, nga kana ka problema, nga na ka discouragement, o asol ka niya. And the last, because of time, hindi kita magdugay. Balik sa Nehemiah chapter 4, verse 16. O mauli ang kinakanindot nga points nga ito makit ang reason. O maubo ni ang points na lisod kay buhaton kung discourage ka. Look at verse 16 and verse number 17. Look at verse, and I will end this evening sa pagkatawag kami sa discouragement. Discouragement. Verse number 16, the Bible says, look at the Bible in Nehemiah chapter 4, verse 16. Ito basahon, duha lang ko verse 16 and 17, and ito ang importansya. Verse 16, the start begin. And it came to pass from the time forth that the half of my servant wrote in the work, and the other half of them held both the spears of shields and the bows and the habergeons, and the rulers were behind all the house of Judah. Verse 17, they which builded on the wall, and did not bear burdens, with lost foot laden, everyone with one of his hands wrought in the work, and with the other hand held a weapon. Like so, at the nakit at the despised opposition, disguised and discarded his sword, and tabo the son, they carry every burdens. Baka si tabo ani, nindot kayo amazing guys son. Ang uban naghimo sila sa pader, ang uban nagkuha og espada, ang uban nagkuha og mga kaming, nakatubangay sila, ang uban nagbanday diha, ang ilang kauban nakatubang sa kalaban. Unsa ginapasabot ra igsoon, when you are discouraged, help
imo lang ginaisip, ang imo lang discouragement. But look at the verse, ang uban nag-build sa wall, ang uban, unsa man, nag-exangka. Nagpaabot sila, may maabot ka taaway. Verse 17, look at verse 17. Tawa niya, in the Bible, sila nga may tungkol sa parin, o sila nga may pasaan sa mga pasanon, pasanon, uban niya atong mga nagkarga. Ang matag usa pinaagi sa usa, iyang kamot ni himo sa buhat, o pinaagi sa laing kamot ni kupot o usa kahit nagbipan. Look at that verse. They will carry every burden. They will carry on someone's burdens. They will carry the burdens nga ilang ginabitbit, ang ilang problema ginatugyan sa Igsoon, nga i-build ang wall na tinuwat Igsoon. Kung imong tanawon this kind of things, kung discourage kayo na, help other people. Well, sometimes, na-learn ako na kung may pastor, if they have troubles, if they have trials, sayang ginamuhi, naganakaw siya o daghan. I-visit mo. In my life, as a pastor, hihing mo na many times. When troubles comes, when trials comes, kung makitaan ko ni mo na, ito nakaw niya. As long as tracks ang gidala, hindi magsipasipa o lata, okay pa ko na, amen. Wala pa ko nabuhan. Okay? Kung makitaan ko ni mo na, nagasumulinig pa ko niya, okay pa ko na, hindi pa ko buha ka na, amen. Kung makitaan ko ni mo, magsipasipa na kong lata ka na, uyaw na sa pastor, wala na sa matinong na utok, okay? So you know what? When I'm so very discouraged, I visit God. When I'm so very discouraged, when troubles comes in my life, basig nga, pastor man na siya, dili man ako problema, you don't know my life. You don't know my struggle. And even tonight, mga kabalo, kung sa'yo tabo, I have 2 sons, and I fever. Si Tim mag 1 week na, wala ko na ulit. I don't know how God works, but I'm still waiting for what God's answer. Di na ma-discourage, amen? I don't know kung saan Ginoo magliyok na matag-usa ka na to. But I'm telling you tonight, don't be discouraged. Don't quit. Continue serving the Lord. And carry others' burden. Siguro uban pa rin hindi mo wala itong dahil problema sa balay. But you know what? Dili ko ang anak asing mga tao. Kaya tungod na ako'y nakaong na Diyos. Na kung mong carry ko sa imong burden, God will carry my burden. And I believe that. Tanan-tanay problema. Tanan-tanay kasubo sa tinabuhi. But I'm telling you, make other carry others' burden. Help other people. Mas kita bangunin mong pamilya. I'm not telling this. Akong gusto sa inyo ako mga anak. But I'm telling you soon. I'm discouraged tonight. Wala ko na-discouraged. Ikabalo ko sa kanyang mensahe, I can pray. I can continue to serve the Lord. I can claim His promise. And carry your burdens. You know what? There are a lot of burdens na ginaatal ka rin na kay mga burdens na nakabalo ko. You know what? Most of the burdens, I pray for the Lord. Nakabay ng kabukaton sa mga kinabuhi, nakabalo si Pastor. Don't worry about that. Ako na ginampo sa Ginoo. Naapoy burden, naapoy discouragement sa akong life. But the good thing is, 2 kinds of people ay makit-andri. In the book of Numbers, in the book of the place of Nehemiah, look at na mga opposition, na mga butang na pwede ma-discourage yan. But you know what? God give us a message tonight that we can pray, we can continue to serve the Lord, we can remember the promise of God, and we can carry others' burden. And I so on tonight, hope this message will help us. Because Satan trying to discourage us. Maybe ugma, wala na kabalo kung sa'y buhaton sa yawa para ma-discourage ka. Maybe next week, wala na kabalo kung sa'y atake sa yawa sa imo para ma-discourage ka. Maybe attacking yung finances. Maybe they're attacking you about health. They're attacking you sa mga butang na mga lisod kayo, sulparon. But remember this message tonight. Dili kabubot-on sa Ginoo igsuon nga ma-discourage tayo. Dili kabubot-on sa Ginoo nga atong pagpangalagad kaniya maunda. Dili kabubot-on sa Ginoo igsuon nga kita malayo sa Ginoo. That's why tonight, upat lang kabutang. Pray, continue to serve the Lord, and remember the promise of God. Claim the promise of God, and last is so carry someone's burden. Last verse for tonight, Galatians chapter 6, verse 9. I will end this tonight is so. Galatians chapter 6, verse 9. Asking you to so on this evening,
whatever discouragement. Maybe members hurt you. Maybe even pastor nakapasakit sa imo. But don't be discouraged. Don't be discouraged. God is already on tomorrow. God is not the God na mabalakat. Dapat ito sa ng Ginoo, may matahabang ito. Chapter 6, verse number 9. And I will end this on. Kung ito makit Andre ang blessing sa 9. Let us read this verse. Galatians chapter 6, verse 9. Where we start begin. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. For almost 3 years, it's been 4 years, I've been in the ministry. This verse will keep me going. Then the verse telling us, ingon diri, o dili kita magakaluya sa pagbuhat o maayo. Kaya sa tukma nga panahon, kita magaani kung kita dili malunis. The question tonight, kung madiskaris ka, kung muundang ka mabuhat o maayo, naabot tayo anihon? Naabot tayo matabangan. And that's why don't let discouragement rule in your life. And let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Let us pray. Heaven, head bowed, every eye closed. Mag-aampo ka. Father in heaven, Lord, once again, salamat sa imong pulong na imong himo, Lord, imong gipaabot ka na mo tonight. Lord, we have a lot of discouragement. We have a lot of problems and trials in life. And maybe, Lord, naiuban diri karon nga nag-struggle. And maybe, Lord, tonight, naiuban diri, Lord, kadulong pa lang sa discouragement. Or maybe, naiuban, Lord, bago lang good at ahawas sa ilang gitawag na discouragement. Lord, pwede ba karong gabi as we come to the altar? Pwede ba, Lord, tabangan mo not to be discouraged? Help us, Lord, when we are so very discouraged. Help us to pray. Help us, Lord, to still serve you, Lord, despite the discouragement. Help us, Lord, to claim the promise that you can fight for us. Walay laing makipagbatok, walay laing among kampi, Lord, sa among mga problema sa kinabuhi, kundi ikaw. Ikaw ang nakabalo sa among kinabuhi. Lord, the last, help us to carry someone burdens. Hindi lang ang burden sa kamong i-care, Lord, but even the people around us, Lord. And I believe, if we continue, we reap if we faint. Lord, help us to do whatever wants you to do for us, Lord. Bless your people tonight. In Christ's name. Ayaw ko sa ulo, isuon, piyong sa